Magandang gabi sa inyong lahat, kabanong. Ang ikukwento ko po sa inyo ay ang buhay ng aking tiyo Kulas. Kilalanin niyo na lamang po ko sa pangalang Vicente. Malakas ang ulan noong dumating ako sa probinsya ng Romblon. Gabi na noon. Bukod sa maputik ang daan, medyo may kadiliman din dahil kapos sa poste ng ilaw ang baryo nila tiyo Kulas. Gamit ang malaking payong na binigay sa akin ng matanda sa terminal sa bayan, nilakad ko ang daan papasok ng baryo. May mga nakakasulubong naman din akong mga tao. Pero syempre, hindi ko naman sila kilala kaya wala naman akong pakialam. Ang mahalaga lang sa akin, hindi ako maiilang maglakad dahil bukod sa akin, may iba pa ring nasa daan. Kakainis. Nasaan na ba kasi yung si Jomel? Ang sabi susunduin ako. Langya. Nakarating na lang ako't lahat wala naman. Si Jomel ang pinsan ko na panganay na anak ni Tio Kulas. Kasing edad ko lang din siya. Tulad ko, kakagraduate lang din yan noon ng college. Pero siya sa Romblon nag-aral, samantalang ako ay sa Maynila. Makikitira lang kasi ako sa kanila para sa gagawin kong promotion video. May kinalaman kasi sa ganoon ang pag-a-applyan ko ng trabaho. Isang buwan ako roon kaya nasisiguro ko talaga na marami akong magagawa. Huminto ko saglit sa gilid at sinubukang tawagan si Jomel. Kaso sa puntong yon, mahina na ang signal. Yung baryo kasi na yon ay talagang kulob. Napapaligiran ng matataas na puno. Ay, naku naman. Hindi pa makakuha ng signal Nakakapag-init ng ulo. Bad trip naman talaga Ang ayos-ayos kasi ng usapan Dapat hapon pa lang nasa bayan na siya para sunduin ako. Ay naku, talaga tong si Jomel Bangag din kasing kausap Pinagpatuloy ko na lang ang aking paglalakad. Napatigil ako sandali nang nasa tapat na ako ng up and down na bahay. Pero gawa lang sa kahoy. Ito na ba yun? Lumapit ako sandali at sinubukang sumigaw. Kaso sa lakas ng ulan, malabong marinig ako ng nasa loob. Tinabi ko na muna sa ilalim ng punong bayabas ang basang-basa kong maleta. Nasa aktong papasok na ako sa bakuran nang biglang may asong lumitaw. Napatras ako at napaupo sa putikan. Buti na lang nakatali yung aso. Kung hindi baka minukbang na ako ng asong itim na yon. Buwisit Bad trip naman, bad trip! Wala nang saysay na punasan ko pa ang puwet ko dahil nabasa na rin ang kalahati ng katawan ko. Dinampot ko na lang ang maleta ko at naglakad ng mabilis. Wala na akong pakialam kung madulas pa ako. Hindi doon yung bahay nila Tio Kulas. Wala naman silang alagang aso Ang alam kong alaga nila, unggoy. Sa kakabilis ko ng lakad ay sa wakas, nakita ko na rin ang palatandaan na sinasabi sa akin ni Jomel. Ang palatandaan nakaratula sa gilid ng kahoy nilang gate. Mondehar Family. Yun, eto na nga. Hindi na ako nagdalawang isip. Mabilis akong tumakbo at lumapit sa bahay. Agad akong pumesto sa tapat ng pintuan na merong silungan. Tio Kulas! Nandito na po ako! Ako po ito, si Vicente, galing Maynila. Yung pamangkin yung ubod ng gwapo. Kinetok ko ng malakas ang pintuan. Agad din naman yung nagbukas. Bumungad naman sa akin ang isa pang anak ni Tio Kulas, si Kokoy. Mas bata lang ng 3 taon sa amin ni Jomel. Uy, Kuya Vicente! Diyos ko, basang-basa ka na. Teka, nasaan si Kuya? Bakit hindi mo kasama? Ha? Sinundo niya ba ako? Hindi kasi kami nagkita Ay, pambira talaga si Kuya Naku, pasensya ka na. Di bale, pumasok ka na. Tay, si Kuya Vicente nandito na. Ilang segundo lang ay dumating na rin si Tio Kulas. May apron pa itong suot-suot. Bantayan mo nga muna yung niluluto ko doon. Tumango naman si Kokoy at naiwan kaming dalawa ni Tio Kulas sa sala. Hindi ba kayo nakita ni Jomel? Sa kasamaang palad po hindi Akala ko nga po hindi niya ako sinundo anong oras na kasing umalis dito? Sabi ko agahan Ayan tuloy, naabutan na ng ulan.
Tapos, Biglang hinampas ni Tio Kulas ang lamesa. Nag-alugan pa ang mga nakapatong sa ibabaw. ngayon tuloy hindi ka pa niya nakita. Nagpunta yata sa kabilang terminal. Ang sabi ko sa bagong terminal, hindi sa luma eh. Ay nako, bisit na bata yan. Malilintikan talaga sa akin yan eh. Nakaramdam ako ng takot na mga sandaling yon. Pakiramdam ko kasi parang ako yung sinisigawan niya kahit alam kong hindi naman. Huminga ng malalim si Tio Kulas sabay uminom ng tubig. Pero hindi bale. Nandiyan ka na naman eh. Ilagay mo muna yung gamit mo sa gilid at nandun ang banyo sa may kaliwa. Maligo ka at baka magkasakit ka pa niyan eh. Dahil yung pinsa mong tatanga-tanga, hindi ka nasundo. Ay nako, nakakainis yan. Kasimple-simple ng sinabi ko eh, bagong terminal, bagong terminal. Para akong mababaliw habang nasa harap ko si Tio Kulas. Inis na bumalik ng kusina si Tio Kulas at binalikan din naman ako ni Kokoy. Kuya Vicente, pasensya ka na kay tatay ah. Alam mo, mula nung lumipat na kayo sa Maynila noon, palagi na lang galit yan si tatay. I mean, parang laging mainitin ng ulo. Yung mababa lang namang tono ng boses niya pero maya-maya bigla na lang siyang magagalit o maninigaw. Baka naman nagpapasaway kayo lagi. Alam mo naman ng tao kapag tumatanda na nagiging mainitin ang ulo. Hindi naman kami pasaway eh. Pero ganyan na siya lagi. Iniintindi na nga lang namin kasi siyempre, depressed din siguro siya nung binitiwan niya noon yung pagiging manunugis. Sa sinabing yon ni Kokoy ay bigla kong naalala ang nangyari noon. 10 taon pa lang kami noon nila Jomel. Maliliit pa talaga kami, pero buo pa sa alaala ko ang mga nangyari. Gabi noon, maraming bangkay ang naiuwi sa baryo namin. Lahat ng yon ay mga kasamahan ni Tio sa panunugis ng aswang. Ang sabi ng mga nakaligtas na kasama ni Tio, napagkamalan daw silang sundalo ng mga rebelde. Pinagbababaril sila at halos kalahati sa grupo nila ay namatay. Sa halip tuloy na may baryo ng aswang sila na pupuntahan, bumalik silang dala ang mga namatay nilang kasama. Mula noon, na-depress si Tio Kulas. Kumalas siya sa samahan hanggang sa maging ang iba ay umayaw na rin. Ilang buwan makalipas ang nangyaring yon, umuwi kami ng Maynila ng pamilya ko sa takot na mahanap sila ng mga rebelde. Hinala kasi namin, iniisip talaga ng mga rebelde na sundalo sila. Uy, Kuya Vicente, nakikinig ka ba? Ha? Anong sabi mo? Sabi ko, maligo ka na. Mamaya, darating na rin yun si kuya. O sige. Maraming salamat ah. Ako na bahala dyan sa gamit mo, kuya. Kumuha ko ng pamalit sa maleta ko at nagtungo na rin sa banyo. Hindi maalis-alis sa isipan ko ang nangyari noon. Lalong-lalo na ang kakaibang nakasanayan nila Tio Kulas noon. Lagi kasi silang may napapatay na iba't ibang uri ng aswang. Oo, tama. Naalala ko na. Boy Latigo nga pala talaga yung tawag kay Tio Kulas noon. Tama. Kasi kakaiba yung latigo niya noon eh. Para akong tanga na nagsasalita sa loob ng banyo habang nakaharap sa salamin. Napatigil lang ako nang marinig ko ang boses ni Tio sa maliit nilang sala. Ang galing mo talaga, Jomel. Yung susunduin mo nauna pa sa'yo. Kukupad-kupad ka kapag lalaki ang susunduin. Pero kapag babae ang susunduin mo kahit kasing baho pa ng kanilang hininga mo mabilis ka pa sa snatcher sa bayan. Tayo naman kasi, sabi mo bagong terminal. Hindi mo ba alam na bago na rin ang terminal na pinuntahan ko? Na-renovate na yun, tay Di sana dalawa pinuntahan mo. Pwede ba yun? Hatiin ko yung katawan ko. Hindi. Ako ang hahati sa katawan mo. Di ka na nahiya kay Vicente. Ang layo-layo ng pinanggalingan pagdating dito mukhang tanga yung itsura. Binilisan ko na lang ang pagligo ko para kahit papaano may aawat sa kanilang dalawa. Pero naging maayos naman sila nung mga sandaling yon. Kalmado na rin si Tio Kulas na magharap-harap na kami sa hapunan. Ang sarap ng luto ni Tio Kulas.
Mula noon hanggang sa puntong yon, walang pinagbago ang kahusayan ng Manong sa pagluluto. Tiyo, maraming salamat po sa pagtanggap sa akin dito ha. Masaya po akong makita kayo ulit eh. Pasensya ka na kung lagi akong nakasigaw ha. Pero, kumusta na nga pala ang tatay mo? Kailan ba siya makakadalaw dito? Sabi niya, baka dito kami magpasko kasama kayo. Oh, talaga? Di, maganda kung ganon. Tagal ko na rin hindi nakakasama yung tatay mo eh. Nakakausap naman kami sa cellphone pero alam mo naman, mahina ang signal dito. Uy, bro! Kasi isa na nga pala ha. Nalito talaga ako eh. Nabasa ka pa tuloy ng ulan. Ayos lang. Ikaw rin naman nabasa eh. Ang malaga, nandito na ako. Kasama na kayo. Ilang araw mo bang kailangan tapusin yung promotional video mo? Kung ayos lang po sana, mga 1 buwan po ako rito para mas marami pa po akong magawa. Ay wala namang problema sa akin. Ang iniisip ko lang kung kaya mo pa bang tumagal ng 1 buwan dito. Hindi ito Manila ha, probinsya ito. Sa katunayan po, mas gusto ko pa nga rito, Tiyo eh. Kung marami lang opportunity rito, nako, dito na lang ako titira. Masarap mamuhay dito. Sa Maynila, puro usok. Kuya Vicente, maganda ba sa Maynila? Depende kung saan parte. May parte na maganda, may parte din na hindi. Sumeryoso ang mukha ni Tio Colas. Tumingin siya sa akin ng makahulugan at parang may pangamba. Vicente, ito lang ang ipapaalala ko sa iyo ha. Kapag nasa gubat kayo at may nakita kayong mga armadong lalaki, umalis na kaagad kayo. Kapag aswang naman po. Siniko agad ni Jomel si Kokoy para sawayin. Halatang ayaw nilang nagbabanggit ng ganon sa harapan ng kanilang ama. Hindi pinansin ni Tio Colas ang sinabi ni Kokoy. Nagpatuloy lang ito sa pagsasalita. Para mas magandang tanawin ang mapuntahan ninyo, doon sa norte. Sakay lang kayo ng isang tricycle. Alam naman yan ni Jomel. Lagi yan doon kasi maraming tinitirang babae yan doon eh. Karamihan turista. Pa naman nakakaya oh. Mahiya ka pa pare-pareho namang tayong lalaki rito. Totoo sinasabi ni tatay, Kuya Vicente. Maraming babae yan si kuya. One time nga, natuntun siya ng babae niya rito eh. Tapos, Hoy, ano ba? Tapos sabi ng babae, Hoy, Jomel, panugutan mo ako. Buntis ako. Tapos, nalaman namin di naman pala buntis. Natawa na lamang ako sa kwento nila. Kahit si Tio Colas ay hindi na rin napigilang hindi matawa. Pagkatapos ng kainan namin, ay tumambay na muna kami ni Jomel sa tapat. Humina na rin ang ulan noong mga sandaling yon. So, dito ka na pala muna ng 1 buwan. Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto, no? May kasama na akong mambababae. Siraulo ka talaga. Pero, itong totoo. Tinigilan ko na pare dahil sa nangyari. Bakit? Ano bang nangyari? Huwag ka nalang maingay kay tatay Nung nakaraang buwan, may nakilala ko sa norte. Magandang babae. Tapos, ilang linggo lang nakalipas, nalaman ko aswang pala yun. Yung lolo kasi na kaibigan ko, nabo ko yung babae na yun. Mula nun, hindi na nagpakita sa akin yung babae. Hindi ko na sinabi kay tatay kasi galit siya kapag may nababanggit ng aswang Nagkakatroma kasi si Papa sa mga aswang na yan. Alam mo naman, yung nangyari dati, di ba? Ayun. Ikaw naman kasi magtino ka na. Baka mamaya dahil dyan sa kakaano mo sa mga babae, maligaw na naman dito ang mga aswang. Kinaumagahan ay tuluyan ng tumila ang ulan. Maaga kaming nagising ni Jomel para sa napag-usapan namin. Meron kasi siyang alam na magandang pagkukuhanan ng video. Sinamantala na namin ang medyo umayos na rin ang panahon. Gusto sanang sumama ni Kokoy noon kaso hindi siya pinayagan ni Tio Colas. Hindi ko alam kung bakit pero parang mas nag-aalala pa siya kay Kokoy kesa kay Jomel. Hindi ko na lang pinansin at inisip ko na lang na baka normal lang yon. Total, bunso naman kasi si Kokoy.
huwag kayo masyado magpapagabi. Baka abutan pa kayo ulit ng malakas na ulan ha. Opo tiyo, uwi po kami ng mas maaga. Kumaway pa kami sa kanila bago kami tuluyang makasakay ng tricycle. Napansin ko na parang iba rin ang reaksyon ng mukha ni Tiyo. Para siyang nababahala na hindi namin maintindihan. Habang nasa biyahe na kami, ay hindi namin napigilan ang magdaldalan. Ang tagal din kasi mula nang huli kaming magkita ni Jomel. Alam mo ba, kahit matagal nang retired si tatay bilang manunugis, marami pa rin talagang humahanga sa kanya eh. Minsan nga sinasabi nilang sundan ko yung yapak ni tatay. Ayoko naman nun. Gusto kong makaharap ang mga kliyenteng hindi mga aswang. Kailan ka ba magtatrabaho? Sa December pa eh. Inaasikaso ko pa kasi yung iba kong requirement. Tsaka hindi pa rin kasi ako handa sa training. Kaya kailangan ko pa ulit mag-aral ng 6 na linggo sa susunod na buwan. Ganun pala. Ako naman, kapag nakumpleto ko na lahat ng gagawin natin, may papasok ko nito sa pinag-a-applyan ko. Ito na lang ang kulang eh. Kapag na-approve, matik, papasok na ako. Kaya salamat talaga sa tulong mo ah. Buti nga, Romblon ang napili mo eh. Siyempre naman, dito ako sinilang eh. Mga ilang sandali lang ay napapreno ng malakas ang tricycle driver. Galit na galit ang lalaking sinigawa ng matandang babae. Bigla na lamang kasi yung tumawid ng walang pasabi. Bumaba na nga kami ni Jomel para awatin ng driver. O Manong, tama na po yan. Matanda na yan eh. Isira ulo, matanda ito eh. Madulas na nga ang daan eh. Bigla-bigla pang tatawid. Kundi ba naman tumandang paurong eh. Lumapit sa amin ang matanda. Tumingin ito sa amin isa-isa. Pero tumigil ang tingin niya sa driver ng tricycle. Bigla na lang yung tumawa. Lumabas ang malalaking ipin na naninilaw na. Pagkatapos ay naglakad na rin palayo ang matanda. Napailing na lang ang tricycle driver. Maging kami ni Jomel ay nahiwagaan na lang din sa matanda. Sa hindi malamang dahilan, bigla ko na lang naramdaman na parabang may kakaiba sa matandang yon. Pero pinilit ko na lang hindi pansinin. Wag kayong pabaloko sa mga ganyan ha. Minsan modus yan eh. Papasagasa tapos hindi mo pa nasasagi, tutumba na kagad. Natawa na lamang kami ni Jomel sa driver. Makalipas pa ang ilang sandali, inarating na rin namin ang sinasabing ginagawang tourist spot ng karamihan. Dahil magdamag na nag-uulan nun, wala pang gaanong tao. Basa pa kasi ang lupa at delikadong umakyat ang bundok. Sigurado ko bang okay lang sa'yo? Medyo madulas eh. Ready na ako, Insan. Ako pa ba? Basta pagkakitaan, go lang ako ng go. Ikaw bahala. Ako, sanay na ako. Ikaw lang naman ang inaalala ko eh. Tara na. Mauna ka kasi. Ikaw naman ang nakakaalam eh. Insan, alam mo yung tricycle driver kanina? Bakit? Dating kasama ni Papa sa organisasyon dati yun. Isa sa mga nakaligtas sa pag-atake sa kanila ng mga rebelde. Kaya pala medyo maangas din eh, no? Maangas talaga yun, pre. Dating kasama ni tatay sa organisasyon dati. Isa sa mga nakaligtas sa pag-atake sa kanila ng mga rebelde. Kaya pala medyo maangas din eh, no? Maangas talaga yun, pre. Sa sama nila tatay, yun lang ang may napapatay na aswang nun. Kahit mag-isa lang siya. Oo nga pala. Hanggang ngayon ba may aswang pa rin? Hindi ko alam. Matagal-tagal na rin nung huling may namataan dun sa amin eh. Yung huli, kung hindi ako nagkakamali mga 4 years nung pagkatapos niyang umalis. Tik-tik ang nakita. Naku, nakakatakot no? Naalala ko dati, lagi silang may dalang sako eh. Tapos laman nun, chop-chop na katawan ng tao. Nakakalungkot nga lang kasi pagkatapos ng nangyaring yun nagkawatak-watak na sila. Mas mainam na siguro yun para magkaroon sila ng payapang buhay. Napatigil kami sa pag-akyat nang may makita kaming bag sa gilid. Basa ang bag, tapos pigtal ang isang sukbitan sa balikat. Nagkatinginan kami. Medyo maganda kasi ang bag. Mamahalin yon base kay Jomel.
Napaisip kaming dalawa kung kaninong bag yun. Nang suriin pa naming maigi, nakita naming may malaking hiwa pala yun sa gilid. Para bang hiniwa ng matalas na bagay. Kanino kaya to? Parang naiwan eh. Hindi, insan. Kasi kung iniwan yan dyan, dapat hindi yan sira. Parang hinablot to kaya nahagip ng kung anong matalim eh. Tara, buksan natin? Kagi, sigurado ka? O bakit? Baka mamaya meron ng may-ari niyan eh. Mapagbintangan pa tayo. Ay, oo nga no. O sige, wag na lang. Yan na natin yan dyan, tara na. Bakit na sana kami sa itaas kaso bigla na lang may 2 babae at 1 lalaki ang natatarantang bumaba. Base sa mukha ng mga yon ay para bang meron silang nakitang kung ano. Naintriga kami kaya naman agad kaming nagmadaling paakyat. Ilang metro lang nakita na namin ang bangkay ng 1 lalaki. Nakadapa sa lupa, nilalangaw at namamaho na rin. Punit-punit ang damit at pantalon na parabang pinaghihiwa-hiwayo ng matalas na bagay. Ay putik! Napalingon na lang ako sa ibang direksyon. Si Jomel naman ay nasuka-suka dahil sa mga nakita namin. Pulis pre! Tumawag tayo ng pulis! Bago kami makababa, nakapagsumbong na pala yung 3 nakasalubong namin. Buti na lang din ay may pulis sa baba ng bundok. Nasaksihan namin kung papaanong usisain ng mga pulis ang bangkay. Nalaman din namin na nakabukas na pala ang tiyan ng lalaking biktima. Para makatulong sa investigasyon, sinabi namin ang tungkol sa nakita naming bag. Nang buksan yon ay kumpirmadong pagmamay-ari nga yun ng biktima. Bumaba na rin kami ng bundok makaraan lang ng ilang minuto. At dahil sa nangyari, wala kaming choice ni Jomel kundi ang ipagpaliban na lang ang pag-akyat. Dahil base sa mga pulis, malaki ang posibilidad na may iba pang biktima sa ibang parte ng bundok. Tanghali pa lang ay nakauwi na rin kami sa bahay ni Tio Colas. Nagulat nga siya dahil akala niya aabutin kami ng hapon. Oh, akala ko ba'y hahapunin kayo sa pagre-record ng video? Jomel, alam mo ba talaga yung sinasabi kong lugar? Tay, nakarating naman kami ni Vicente, kaso... Kaso ano? Sabihin mo. Tio, dun po kasi sa bundok na aakyatin sana namin ni Jomel, may may natagpo ang bangkay ng lalaki. Napaayos ng upo si Tio Colas. Sandali siyang napatigil sa paghahalo ng kape niya. Ano ka ba? May natagpo ang bangkay doon? Oo tay, bangkay ng lalaki na wakwakan tiyan. Tapos napakaraming hiwa sa katawan, parang Tinigil ni Jomel ang sasabihin niya. Napagtanto niya na hindi magandang ideya kung sasabihin niya kay Tio ang gumugulo sa isip niya. Aswang ba ang gusto mong sabihin? Naiiling na tumango ang pinsan ko. Biglang hinampas ni Tio Colas ang lamesa. Walang kahit na sino sa inyo magkakalat ng nangyari doon, ha? Naintindihan niyo? Bakit naman tay? Di ba dapat alam nila para maiwasan nila kung ano man ang dapat na iwasan? Manahimik ka! Wala kang alam sa mga aswang-aswang! Tio, malakas na po ang boses ninyo. Baka po may makarinig. Ito naman kasi si tatay, hindi man lang kumalma. Ikaw pa ang magiging dahilan kung bakit malalaman ng mga taga rito yan eh. Bumuntong hininga na lamang si Tio Colas. Sinubukan nitong huminahon. Ay naka, matagal na panahon na. Matagal ko nang kinalimutan ng mga bagay na may kinalaman sa aswang at sa pagiging manunugis. Pero hindi ko alam bakit hanggang ngayon hindi sila nawawala sa buhay ko. Ibig po bang sabihin ninyo alam niyong nandito pa rin sila sa probinsyang ito? Tumangutango si Tio Colas. Kita namin sa mukha niya ang magkahalong pagkadismaya at pagkabahala. Pero hindi. Dapat wala akong pakialam. Ayaw ko nang mangyari ulit yung mga nangyari noon, Ayaw ko na. Ayaw ko nang balikan ng bangungot na yon. Padabog na tumayo si Tio Colas. Susundan ko pa sana siya palabas pero pinigilan ako ni Jomel. Yaman na natin si tatay.
Umaatake na naman yung trauma niya mula sa nakaraan eh. Ayos lang ba siya kapag ganon? Hindi ko alam. Pero sana. Napailing at hingang malalim na lamang ang nagawa namin. Kinahaponan, hindi pa rin nakakabalik ng bahay si Tio Kulas. Nasa bahay lang kami habang nanonood ng TV. Dakong 5:00 ng gabi, natatarantang umuwi sa bahay si Kokoy. Hinahanap si Tio Kulas. Nasaan si tatay? Kanina pa namin hinihintay. Bakit ka ba parang natataranta? Ano na naman bang nangyari? Hindi pwedeng malaman ni tatay ang nangyari sa dati niya kasamahan. Ha? Ano? Sinundan namin si Kokoy. Halos 3 minutong takbo lang ng mabilis, narating na namin ang gilid ng kalsada na kung saan maraming taong nagkukumpulan. Maraming nagbubulong-bulungan. Hinawi namin sila. Nakita namin ang isang tricycle na nasa gilid, nakabangga sa isang puno. Nang silipin namin, nasipat ni Jomel kung sino yon. Insan, yan yung driver na naghatid sa ating kanina oh. Yung sinasabi ko siya yung dating matinik na manunugis. Grabe naman ang gumawa niya sa kanya. Talagang hindi na siya bubuhayin eh oh. Umusog lang kami nang may mga dumating ng tanod at pulis. Hindi ako makapaniwala nung hapon na yon. Yung driver na nakausap lang namin, ilang oras lang makalipas patay na pala. At ang mas nakakakilabot pa, tirik ang araw nang mangyari yon. Nakakatakot. Maliwanag ang paligid ng ginawa yan. Sariwa pa yung dugo oh. Wala man lang takot yung gumawa niyan kung may makakita sa kanya. Kuya, alam mo ba kung anong tingin kong gumawa niyan? Aswang. Tumango lang si Kokoy bilang tugon sa kanyang kuya Jomel. Ako naman ay palihim lang na kinilabutan. Nagtatayuan ng mga balahibo ko. Nakakaramdam ako ng panlalamig sa palad dahil sa kaba. Paano kapag nalaman ito ni Tio? Malamang, mapapraning na naman yun. Iniisip ko, paano hindi ito malalaman ni Papa? Alam niyo naman kung gaano kabilis kumalat ang chismis. Ng tinapay naman oh. Ay nako, pasensya ka na insan ha. Dapat happy lang tayo pero ganitong problema pa inabot mo dito sa amin. Ayos lang naman sa akin. Ang mas iniisip ko ngayon si Tio Kulas. Kung hanapin kaya natin siya. Alam ko kung saan natin siya pwede makita. Nagmamadali kaming umalis sa mga nagtutumpukan tao. Bago gumabi ay tinungo namin ang isang sementeryo na halos 10 minutong lakaran mula sa lugar. Pagdating namin doon, natanaw kagad namin si Tio Kulas na nakatayo sa harapan ng mga nicho. Kapag napapraning si tatay pinupuntahan niya rito yung mga kasamaan niya. Dito ko sila nakalibing Kahit umuulan ng malakas, basta gusto niya pumunta dito, pupunta talaga siya. Wala siya pakialam sa panahon. Grabe pala talaga ang pinagdaraanan ni Tio, no? Kilala siyang mandirigbang dilatigo noon. Alam ng mga tao kung gaano siya kahusay lumaban. Kaya isang malaking dagok sa kanya nang maraming nadismaya sa nangyari. Isa rin kasi siya sa sinisisi noon. Kaya nga naawa kami kay tatay Kahit na madalas niya kaming nasisigawan, inuunawa na lang namin. Hindi naman sa pakikialam mga insan Pero sa tingin ko, mas malalagpasan niya yung ganito kung tatanggapin niya Kailangan niyang maintindihan na ang problema ay hindi tinatakasan. Kailangan niyang maramdaman na may mga kasama siya sa pinagdaraanan niya. Dumaan ang malamig na hangin. Habang nakatayo kami sa di kalayuan kay Tio, binantayan at pinanood lang namin siya. Makalipas ang ilang minuto, nakita naming umalis na rin siya. Buong akala namin ay uuwi na siya noon. Pero nagtaka kami dahil ibang direksyon ang kanyang tinahak. Sinundan namin si Tio sa pag-aalalang baka saan siya mapunta. Kamalas-malasan pa dahil bigla na lamang umulan ng malakas. Ganun pa man, hindi namin hinayaan na mawala siya sa paningin namin. Kumagat na ang dilim ng matanaw naming pumasok ng kagubatan si Tio. Lamig na kami sa ulan. Pero dahil kailangan naming alamin kung saan siya pupunta, ay sinundan pa rin namin siya. Oh, nasa na si Tio?
Hindi ko makita. Ang lakas ng ulan eh. Dito kuya, dito si tatay dumaan, tara. Sinundan na lang namin si Kokoy. Sa aming tatlo, si Kokoy daw ang may higit na kaalaman sa pasikot-sikot sa gubat. Madalas daw kasing nanguhuli ng gagamba si Kokoy noon. Kung minsan din ay nangangaso. Hindi nagtagal ay nakarating kami sa Talampas. Ibabaw ng bundok na may malawak na kapatagan. Nakita namin si Tiyo doon. Nakatayo lang siya nung una. Kami naman ay gumilid at nagtago sa mga kawayanan. Anong ginagawa ni Tiyo dito? Ala kuya, ililibing na ba ni tatay sarili niya? Oy, siraulo ka ba? Nakita mo lang na naguukay eh. Sa lugar na ito, dito niya ibinaon yung armas niyang latigo. Ibig ba nitong sabihin babalik na siya sa pagiging manunugis niya? Hindi ko rin alam eh. Pero kung ano man ang magiging desisyon niya, gusto kong suportahan siya sa mga gagawin niya. Halos 10 minuto rin kaming tatlo na naghintay. Mga ilang sandali lang, nakita na lang namin si Tiyo Kulas na may winawasiwas ng latigo. Humarap siya sa kinaroroonan namin. Agad naman kaming nagtago sa pag-aakala na naramdaman niya kami. Dumapa kami kahit na halos talsikan na kami ng putik. Maya-maya pa ay umalis na rin si Tiyo Kulas. Sinundan namin siya hanggang sa makabalik na kami ng bahay. Nakita niyang basa rin kami ng ulan pero hindi na lang niya kami pinansin. Nang makapagbihis na kami, pinunta na ko ulit ni Jomel at Kokoy sa kwarto ko. Dahan-dahan lang sila dahil nasa baba raw si Tiyo Kulas. Si tatay, mukhang balak na talagang bumalik sa panunugis ng aswang. Paano mo naman nasabi? May binabasa siya. Narinig ko yung title ng libro, Mga Paraan ng Pakikipaglaban. Hindi ko alam pero kinakabahan talaga ako kung anong gagawin ni tatay eh. Kung kausapin kaya natin siya? Wag, ayan lang natin siya. Baka magalit lang siya sa atin eh. Isipin pa na nakikialam tayo. Sinilip namin sandali si Tiyo Kulas. Kalmado lang naman siyang nagbabasa. Yun ang unang pagkakataon na nakita ko siyang sobrang seryoso. Kinabukasan, pinagpaliban ko na muna ang pagdodokumentaryo. Palihim kasi naming binabantayan ang mga kilos ni Tiyo Kulas. Tahimik lang naman siya. Balik sa pangkaraniwang ginagawa. Pagkatapos pumunta sa negosyo nitong bukuhan, uuwi lang yon para magkape at magbasa-basa ng dyaryo. Habang nakatambay kami sa bakuran, isang matandang babae ang napadaan sa labas. Napatayo kaming dalawa ni Jomel nang mamukha namin ang matandang babae. Yun ang matanda na muntikan ng masagasaan ng tricycle driver. Tumingin ang matanda na parabang nakikilala niya. Agad na umarko ang kakaibang ngiti sa mukha niya. Sa puntong yon, parang naninikip ang dibdib ko habang nakatingin sa matanda. Hindi ako pinagsasalita ng kaba na bigla na lang nabuhay sa sistema ko. Sa unang tingin pa lang, naramdaman ko nang may hindi talaga tama sa matanda. Wala naman siyang sinabi sa amin. Nakangiti lang siya hanggang sa maglakad na siya papalayo. Pagkaalis ng matanda, biglang sinilip ni Jomel si Tiyo Kulas na abala pa rin sa pagbabasa. Bakit, Insan? Anong tingin mo sa matanda? Insan, yun yung matandang nakausap ng tricycle driver, di ba? Yung mutik na natin masagasaan. Pagkatapos nun namatay na yung tricycle driver. Piling ko, Insan aswang yung matandang yun eh. Teka, sandali. Anong gagawin natin? Isusumbong ba natin kay Tiyo? Wait lang, hindi pwede. Ang hirap basahin ng utak ni tatay ngayon eh. Baka sa pagiging padalos-dalos niya ikapahamak niya pa yun. Kumalma muna kaming dalawa ni Jomel noong mga sandaling yon. Alam ko na. Kung sundan natin yung matanda. Baliw, gagawa ka pa ng makakaabala sa kung anong pinunta mo rito. Nandito ka para sa promotional video na gagawin mo, hindi para masangkot ka sa gulo. Baliw ka rin. Kapakanan nating lahat yung nakasalalay rito Lalo na si Lolo. Hindi ka ba nababahala? Pinatay yung dating kasama ni Tiyo Kulas? Naguguluhan ako Teka, sandali nga lang. Hayaan mo ako mag-isip. Umupo si Jomel sa gilid. Nakahawak pa siya sa sentido niya.
Maging ako rin ay parang sinasakitan ng utak nung oras na yon. Mas lalo pa kaming kinabahan nang biglang lumabas na si Tio Kulas. Nakita niya kaming parang hindi mapalagay. Ano bang ginagawa niyo? Bakit pareho kayong nakahawak sa mga sentido niyo? Kasi tay, oo, sinusubukan namin mag-teleport. Ano? Mag-ano? Uy, Jomel, ano ba pinagsasabi mo? Trip mo ba si Tio? Hindi, masakit lang ulo namin tay. Kasi dahil sa nangyari, na-delay yung promotional video nito ni Vicente. Marami pa namang araw. Mabuti pa samahan niyo na lang ako. Ho? Samahan? Saan po? Nagkatinginan kami ni Jomel. Palagay namin, maganda ang mood ni Tio Kulas ng mga oras na yon. Kaya sasamantalahin na naming sakyan kung anuman ang trip niya. May pupuntahan akong kakilala. Kailangan ko ng kasama para may taga-bitbit. Oo, sige po. Sasama ko. Ikaw, Jomel, ikaw ba? Kung sasama ka, di sasama na rin ako. Yun naman pala Hintayin niyo lang ako at magpapalit lang ako ng maayos na damit. Buong akala namin ay narinig ni Tio Kulas ang pinag-uusapan namin. Nang lumabas ulit si Tio Kulas, ay sabay-sabay na rin kaming umalis. Hindi namin alam kung saan lugar kami pupunta. Basta ang hinala namin ni Jomel, ang pupuntahan namin ay isang dating kasamahan ni Tio. Sumakay kami sa maliit na jeepney. Sabi ni Jomel, medyo malayo-layo kapag gano'n na raw ang sinakyan. Pinagmasdan ko si Tio Kulas habang nasa biyahe kami. Kalmado lang siya. Parang hindi ko na makita sa kanya ang pagiging mainiti ng ulo. Makalipas lang ang halos 1.5 oras, binaba kami ng jeepney sa tapat ng isang sementeryo. Uy, bakit tayo nandito? Hindi ko rin alam. Ngayon lang ako nakarating sa sementeryong ito Okay, dalawa. Sumunod lang kayo sa akin Sinundan lang namin si Tio Kulas. Tahimik lang kaming dalawa ni Jomel. Hindi namin maiwasang hindi mapatingin sa mga nicho na naroon. Sa palagay namin, parang matagal na ang mga nicho na yon. Yung pagkakaukit kasi ng pangalan sa mga lapida, parang makaluma. Marami kaming dinaan ng iskinita at ilan sa mga yon ay masusukal at maputik na rin. Kinakabahan na nga ako noon kung saan ba talaga kami dadalhin ni Tio Kulas. Hanggang sa meron na kaming natanaw na bahay. Bukod tanging bahay na nasa pinakadulong parte ng lumang sementeryo. Paglapit namin doon, 2 matanda ang nakita namin. Pero ang matandang lalaki lang ang humarap at kumausap sa amin. Anong hangin ang pumasok sa utak mo at bakit ka napadpad sa lugar na ito, Kulas? Hali kayo, pumasok kayo. Pinagandaan nila kami ng kape at tinapay. Pinaupo kami sa lumang katawan ng puno. Sa itsura pa lang ng bahay, masasabi ko ng kapanahunan pa yata yun ng Kastila. Anong sadya mo, boy Latigo? Huminga ng malalim si Tio Kulas. Humigop muna siya ng kape bago tuluyang nagsalita. Magbabalik na ako. Napatigil sa paghalo ng kape matanda. Napatingin siya ng seryoso kay Tio Kulas. Parang hindi yun makapaniwala. Magbabalik ka na? Ibig mo bang sabihin Oo, babalikan ko na ang pagiging manunugis. Babalik na ang mandirigmang may hawak ng latigo. Magkahalong emosyon ang nararamdaman namin. Saya dahil sa wakas, mabubuo na ulit ni Tio ang sarili niya. Kinakabahan naman kami dahil sa maaring panghanib na harapin niya. Kabentong, may binibiktima na naman ng mga lintik na aswang na yon. Hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng lakas ng loob Pero palagay ko, meron silang matinding dahilan kung bakit sila nanggugulo. Sa katunayan, isa na sa kasamahan natin ang namatay. Nanlaki ang mata namin ni Jomel. Hindi namin inakala na alam na rin pala ni Tio ang tungkol doon. Umiling ang matandang si Kabentong. Gusto mo bang tulungan kita sa laban na yan? Oo, pero ang gusto ko lang makuhang tulong sa'yo ay mga armas. Armas?
Bakit? Palyado na ba ang latigo? Ang armas na pwedeng ibigay ko sa mga tao, hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Nakalimutan mo na ba kung anong ginawa sa atin ng mga rebelde? Paano ko naman makakalimutan ang pangyayaring yon? Nawala roon ng pinakamamahal kong kapatid. Ano? Ibibigay mo ba sa akin? Siyempre, tutulungan kita. Pero may gusto lang akong ipakiusap. Ano yon? Sabihin mo lang. Kapag ako namatay, gusto kong dito ako ililibing sa lugar na ito. Nagsalubong ang kilay ni Tio Kaloy. Ano bang pinagsasabi mong matanda ka? Hindi ka nga sasama sa akin eh. Ako lang ang lalaban. Dito ka lang. Ang kailangan mo lang gawin ay bigyan mo ako ng mga gamit. Oy, siya. Tara. Samahan niyo ako at hindi ko naman kayang buhatin ng mga yon. Naglakad kami ng halos 5 minuto. Uugod-ugod na kasi itong si Kabentong, kaya napakabagal ng lakad. Meron pa kaming napuntahan na libingan, pero di hamak na mas maganda at mas maayos ang mga nicho na naroon. Ito ay libingan ng mga kamag-anak ko. Dito ko inilagay ang mga armas na akala ko ay hindi ko na muli pang bubungkalin. Dinampot ni Kabentong ang maso na nasa gilid. Tumingin siya sa amin ni Jomel. Pa itong dalawa na ito. At bakit parang wala namang silbi? Etong isang ito, anak ko. Eto namang isa, pamangking ko. Hay, kayong dalawang binata. Kunin nyo itong tig-isang maso. Wasakin nyo ang puntod na yon. Yung walang nakasulat na pangalan. Noon ay nagtaka pa kami sa sinabi na matanda. Nagkaroon kami ng pag-aalinlangan dahil baka may mahukay kaming kalansay. Mawalang galang na po, pero di ba libingan ng tao yon? Bakit po? Tigil mo, ipapawasak ko yan kung may bangkay o kalansay sa loob. Nasa loob niyan ng mga armas. Ganun po ba? Pasensya na po. Akala ko lang po kasi... Sige na, madali na. Bilis! Kinuha na namin ang tig-isang maso. Sinimulan namin ang magpukpok sa makapal na marmol ng nichong yon. Mabigat ang maso kaya medyo nahihirapan kami. Iniisip ko na lang talaga noon na dapat mawasak namin yon. Dahil mukhang may pagkamainitin din ang ulo ni Kabentong. Unti-unti naming nabutas ang malaking nicho. Nang magkaroon na kami ng pagkakataon para makasilip, nagulat kami nang biglang may nakita kaming kalansay ng tao na nasa loob. Natumba pa kaming pareho ni Jomel. Tiyo, may kalansay sa loob. Sigurado ka ba na nandito yung gamit? Ano bang pinagsasasabi niyo, ha? Sumilip ang matandang si Kabentong. Maging siya ay napakamot na lamang sa ulo nang makumpirma ang sinabi namin. Sinasabi namin. Inatake na naman ako ng ulyanin. Nako, doon pala sa kabilang puntod. Ano ba talaga? Doon ba talaga? Baka mamaya mabungkal na natin mga kamag-anak mo tapos wala naman pala rito. Sigurado na ako, doon talaga yon. Napailing na lamang si Tio Kulas. Umusog lang kami sa kabilang puntod. Di hamak na mas maganda ang puntod na yon kumpara sa una. Kaya medyo nag-aalangan kaming dalawa ni Jomel sa oras na yon. Maya-maya lang ay muli naming sinimula ng pagbubungkal. Halos 5 minuto lamang ay nabutas na namin ang puntod na yon. Nakahinga kami ng maluwag nang makitang wala ng kalansay sa loob. Bumungad sa amin ang mga itak na mukhang ilang dekada na ang edad. May ilang pana at palaso. Meron ding mga latigo, mga punyal at kung ano-ano pang patalim. Ito lang ang naitago ko mula nang makawatak-watak tayo. Maraming salamat, Kabentong. Siguradong magugustuhan ng mga tagalugar ang sasabihin ko sa kanila. Nagkamayan silang dalawa. Nakita namin ang determinasyon sa mukha ni Tio Kulas. Ayon kay Jomel, matagal na panahon na raw niyang huling nakita ang ganon sa kanyang ama. Madalas, lagi raw nakasimangot o kaya naman ay tulala.
Inilagay namin sa sako ang mga gamit. 2 sako ang napuno. May kabigatan din kong buhatin. Matapos ang sandaling usapan ni Tio Kulas at Kabentong, nagpaalam na rin kami. Hirap na hirap kaming buhatin ang sako dahil may mga nakauslipang mga matutulis. Tay, paano pala natin ito isasakay sa jeep? Magbabayad tayo ng triple para pasakayin tayo. Ngumisi lang si Tio Kulas. Natawa na lang din kami ni Jomel dahil sa kaangasan na ipinakita niya. Nakasakay naman kami kagad noon. Sumakto pa na kakilala ni Tio ang nasakyan namin. Habang nasa biyahe kami, ay may ilan din kaming nakasabay na pasahero. Nung una ay wala kaming pakialam sa mga kasama namin. Pero habang tumatagal, napapansin ko ang pabalik-balik na tingin sa amin ng 2 lalaki. Minsan, tingnan mo yung 2 sa dulo. Kanina pa tingin ang tingin sa atin yan eh. Kilala niyo ba yan? Hindi naman namin kilala yan. Ang sama makatingin eh. Binalingan ko ng tingin si Tio Kulas. Pasimple rin siyang tumingin sa 2 sa dulo. Dumaan pa ang mga sandali ay nagbabaan na rin ang ibang pasahero. Kami na lang ang naroon at ang 2 lalaki na nasa dulo. Nakita na lang namin si Tio na biglang lumapit sa 2. Nataranta ang 2 lalaki at dali-daling tumalon palabas ng jeep. Huminto ang sasakyan. Nagtaka ang driver sa nangyari. Pero sinabi na lang ni Tio Kulas na may atraso sa kanya ang 2 lalaki. Agad na nakatakbo palayo ang 2 lalaki. Hindi na rin namin hinabol dahil marami kaming bitbit. Nang makababa na kami sa tapat ng barangay namin, doon na sinabi ni Tio Kulas kung ano ang 2 lalaking yon. Nakatakas yung 2 loko. Siguradong makakapagsumbong yon sa mga kapwa nila aswang. Sabi ko na nga eh, tama ang hinala ko. Mukha silang hindi aswang eh. Paano mo naman nalaman na aswang yon, Tay? Nararamdaman ko yung base sa mga kilos at tingin nila. Hindi naman sa pakikialam, Tio ah. Pero ano po bang gagawin niyo kung sakaling magsumbong nga yung 2 yon? Ano pa nga ba? Di palag-palag na. O sige na, buhatin nyo na yan at nang makauwi na tayo. Naglakad na kami papasok ng barangay namin. Pagkarating namin sa bahay nila, nakita kaagad namin si Kokoy sa bakuran na nagsisibak ng kahoy. Diretso lang na pumasok si Tio. Habang kami naman ay inilapag na muna sa gilid ng hagdan ang dala naming sako. Oh, saan ba kayo galing? Bakit ang tagal nyo? Tsaka ano yung nasa sako? Kalakal? Mga gamit niyang panglaban sa aswang. Napahinto si Kokoy sa sinisibak niya. Lumapit siya sa amin at tiningnan ang laman ng sako. Kuya, ibig ba nitong sabihin, babalik na si tatay siya? Oo. Nagulat nga rin ako eh. Bigla na lang siyang nagdesisyon ng ganon. Nakita ko ang kakaibang saya sa mukha ni Kokoy. Matagal na kasi niyang gusto na maging manunugis uli si Tio Kulas. Kinagabihan, lumabas kami ng bahay. Kasama namin si Tio Kulas. Isa-isa naming inabisuhan ng mga residente na magtipon sa bulwagan ng barangay. May ilan na hindi pumunta at may ilan din namang mga nakiisa. Pinayagan din si Tio Kulas ng kapitan dahil kilala naman siya sa lugar nila. Mga kalugar, ako si Kulas, ang kilalang boy latigo nung kasagsagan pa ng samahan. Nandito ako sa inyong harapan para ipabatid sa inyo ang tunay na nangyayari. Matapos ang maraming taon, muli na namang nagpaparamdam ang mga aswang. May mga biniktima na sila. Alam kong alam nyo naman ang bagay na yan. Bilang paghahanda sa paglusob nila, narito ako sa harapan ninyo para pangunahan ang maaaring maging laban. Halo-halong reaksyon ang natanggap namin sa sinabing yun ni Tio. Halos lahat sa kanila ay tuwang-tuwa at ang iba naman ay nabigla. Narito, kunin nyo ang mga gamit. Proteksyon yan para sa muling pakikialam ng mga rebelde. Nagkaroon ng bulong-bulungan uli. Kahit ako ay napaisip din sa sinabi niya. Marahil nagtataka kayo kung bakit sinali ang mga rebelde sa usapan.
Mga rebelde ang pumatay sa mga kasamahan ko noon dahil tinutulungan nila ang mga aswang na ubusin ng mga manunugis. Kaya ngayon, kalaban din natin sila. Ang kakampi ng mga aswang ay kalaban ng taong bayan. Napapatango na lang ako. Nadadala ko sa positibong hiyawan ng mga tao. Noong mga sandaling yon, wala na sa isip ko kung ano ba talaga ang pinunta ko doon. Parang mas mahalaga pa sa akin noon na matapos muna ang problema ni Tio Kulas. Naging matagumpay ang pagpupulong na yon. Marami ang nakiisa sa kagustuhan ni Tio Kulas na protektahan ang kani-kanilang pamilya. Umuwi na muna kami sa bahay. Sa labas pa lang ay napatigil na si Tio Kulas. Nagtaka naman kami ni Jomel kung bakit. Basta, parang may inaamoy-amoy siya. Tay, anong problema? Hindi sumagot si Tio Kulas. Sa halip ay lumapit agad siya sa tapat ng pinto. Nakita namin na isa na lang ang tsinelas ni Kokoy na naiwan doon. Nagmamadaling pumasok si Tio Kulas sa loob ng bahay. Meron kaming nakitang sulat sa lamesa na agad din naman naming binasa yon. Pagkatapos ay padabog niyang inilapat ang palad sa lamesa. Binasa na rin namin ang nakalagay sa sulat. Kinabahan kami nang malamang may mga aswang palang nakapasok sa bahay. At sa kasamaang palad, kinuha nila si Kokoy. Sinamantala nilang halos lahat ng tao ay nasa barangay. Dahilan para walang makakita sa mga aswang. Anong gagawin natin, Tay? Kinuha nila si Kokoy. Ililigtas ko ang kapatid mo. Huwag ka mag-alala. Pero Tio, di ba parang delikado na pupunta ka sa balwarte nila? Wala ka man lang ba pwedeng makasama bukod sa amin? Yung medyo marunong-runong na sa labanan? Umiling si Tio at dismayadong umupo na lamang sa tapat ng lamesa. Watak-watak na lahat ng nakaligtas noon. Hindi ko na alam kung nasaan sila. Mas lalong hindi ko alam kung gusto pa rin ba nilang gawin ito. Pero kahit na anong mangyari, hindi ko hahayaan si Kokoy. Nasama ako, Tay. Sasama rin po ako, Tio. Kailangan nyo talaga sumama. Tayong tatlo na lang ang magtutulungan. Kung isama natin ang ibang residente, Hindi sila papayag na iwan ng mga pamilya nila, insan. Tama si Jomel. Hayaan na lang natin sila. Intindihin na lang natin kung ano ang kaya nating kontrolin. At yun ay ang ating mga sarili. agad na rin kaming naghanda. Wala kaming sinayang na oras. Kumain lang kami ng hapunan saglit tapos umalis na rin kami ng bahay. Alam ni Tio Kulas kung saan ang bundok na tinutukoy sa sulat. Yun ay ang bundok ng norte na dapat ay aakyatin namin. Tahimik lang kami habang nasa biyahe. Pero sa totoo lang, sobrang kaba ko na talaga nun. Hindi ko inaasahan na hahantong sa ganun ang dapat lang sana ay masayang bakasyon at paghahanap ng magagandang tanawin. Bumuntong hininga na lamang ako. Pinagdasal ko na lang noon na sana walang mangyaring masama sa amin. Nandito na tayo. Ihanda nyo ng mga sarili nyo. Ayaw ko lang tatanga-tanga, ha? Tandaan nyo, kapag hindi ka nag-iisip ng tama, mas mauuna ka pang mamatay sa uugod-ugod na matanda. Hinawakan ko ang pinahiram na itak ni Tio Kulas. Ganon din naman si Jomel. Habang si Tio Kulas ay kalmado lang na nakaipit ang latigo sa tagiliran niya. Ikaw ba, Vicente? Hindi ba magagalit ang mga magulang mo kapag nalaman nila na ganito ang ginagawa mo rito? Hindi naman sila magagalit, Tio. Basta wala lang magsasabi. Sira ulo ka rin pala kausap eh. Paano nga ako malaman? Di kayo po ang magpapaliwanag. Ay nako, baana ka talaga sa tatay mong sira ulo. Tara na, aakyat na tayo sa bundok. Nanahimik na kami sa mga dumating na sandali. Todo hawak ako sa mga sanga na nakalaylay. Medyo madulas pa rin kasi ang lupa dahil pabalik-balik ang ulan nun. Tay, malayo pa ba? Malayo pa. Kung napapagod ka na pwede ka nang umuwi. Tay naman nagtatanong lang eh.
Shh! Manahimik kayo. Nagtago kami sa likuran ng malapad na puno. Sumilip kami at nakita namin ang isang baboy ramo. Ang sabi ni Tio Kulas, malaki ang tsansa na aswang din ang hayop na yon. Kumuha si Tio Kulas ng palaso at tiniram ang pana ni Jomel. Kahit madilim sa kinaroroonan ng baboy ramo, tinira ni Tio ng palaso yon. Hindi kaagad kami lumapit kahit na natamaan niya naman yon. Mga ilang sandali lang, narinig na lang namin ang boses ng isang lalaki na parang umiiyak at nahihirapan. Tara! Nagmamadali kaming lumabas. Pinuntahan namin ang kinaroroonan ng lalaki. Nang tapatan namin siya ng flashlight, tumambad sa amin ang hubad niyang katawan. Nakatarak ang palaso sa kaliwang dibdib ng lalaki. Pasensya ka na, pero kailangan kitang burahin sa mundong ito. Hinugot ni Tio Kulas ang kanyang latigo. Pinagagupit niya ng latigo ang aswang. Kada latay ng latigo, naririnig namin na parang pumuputok ang balat ng aswang. Tio, hindi na po siya gumagalaw. Sa tingin ko tama na po yan. Tumigil na rin si Tio nang sabihin ko yon. Mas marami pang aswang ang naghihintay sa atin. Kung masyado silang marami, ganito lang ang gagawin natin. Iisa-isahin natin sila. Bago kami umalis, tiningnan ko pa saglit ang aswang. Duguan ang katawan niya. Namangha naman ako sa latigo ni Tio. Parang espada na kapag hinagupit, susugat talaga ng malala. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Kalahating oras na rin ang ginugol namin. Pero ang sabi ni Tio Kulas ay wala pa kami sa kalahati. Pambira, pag-iisang oras na tayo, wala pa pala tayo sa kalahati. Gaano ba kataas ang bundok na ito? Hindi naman ito ang bundok na pakay natin Sa kabila pa. Kailangan lang natin lagpasan ito. Nakakaalarma pala talaga. Kung wala pa tayo sa kalahati at malayo pa tayo ron, tapos may mga aswang na rin dito, ano pa kaya kung nandun na tayo sa mismong balwarte nila? Yan nga rin ang iniisip ko Paano natin makukuha si Kokoy kung lahat sila ay nakapalibot? Nang makaramdam kami ng pagod ay pansamantala na muna kaming nagpahinga. May hinintuan kaming mga katawan ng puno na nakatumba. Umupo kami roon at naglabas ng binaong pagkain ni Jomel. Ano pa lang naging dahilan mo kung bakit mo binalikan ng ganitong gawain? Konsensya. Konsensya ang kumalabit sa akin. Pinapatay ako ng konsensya ko dahil nung maalagas kami, wala man lang akong ginawa. Kumalas din ako sa samahan para protektahan ang pamilya ko. Pero kahit na kailan, hindi ako nagsisisi sa ginawa kong desisyon. Sadyang pinapraning lang ako ng konsensya dahil maraming tao ang umaasa sa akin noon. Tio Kulas, nag-aalala po ko kay Kokoy Paano kung saktan nila si Kokoy o kaya naman gawin din nilang aswang? Kayang-kaya kong ibalik sa dati si Kokoy kung gagawin nilang aswang. Huwag lang nilang sasaktan. Tay, kung ako ba ang kinuha ng mga aswang, ililigtas mo rin ba ako kagaya ng ginawa mo ngayon? Ililigtas mo rin ba ako kagaya ng ginagawa mo ngayon? Aba malamang, sira ulo pa lang tao ka Mula kasi pagkabata namin, madalas lang ang atensyon mo kay Kokoy Siniko ko kagad si Jomel. Alam ko kasi na noon pa man ay may tampo na siya kay Tio Kulas. Uy, hindi ngayon ang tamang oras para dyan, no? Ikaw ba nagseselos kay Kokoy? Kasi kung nagseselos ka, huwag ka na sumama. Baka napipilitan ka lang. Mahal ko si Kokoy at wala siyang kinalaman sa kung ano man ang tampo na nararamdaman ko sa inyo. Ayun naman pala Bakit kailangan mo pang sabihin yan ngayon? Alam mo namang nasa alanganing kalagayan tayo Baka kasi mamatay na ako ngayon at hindi ko pa nasasabi sa inyo Uy, para kang tanga. Maayos ka nga. Saka na natin pag-usapan ng sama ng loob mo kapag nasa maayos ng lahat. Sa ngayon manahimik ka. Para kang batang nagmamaktol Ano pa nga ba? Inakbayan ko na lang din si Jomel para kumalma na siya.
Mabuti na lang din at kalmado lang rin si Tio Kulas sa mga sandaling yon. Katahimikan na naghari sa mga sumunod na sandali. Nguya na lang ni Jomel ang maririnig at ilang kuliglig. O tara na, nasasayang ang oras. Kahit na hindi nag-iimikan ng dalawa, nagpatuloy pa rin kami sa paglalakbay. Ang pinakamalaga sa aming lahat noon ay mabawi si Kokoy. Natanaw namin ang kabilang bundok. Sabi ni Tio Kulas ay malapit-lapit na raw kami sa paroroonan. Kaya naman unti-unti na ring umandar ang kaba sa sistema ko. May mga nakikita kaming liwanag sa kabilang bundok. Ang sabi ni Tio Kulas, malaki ang tsansa na lugar na yun ng mga aswang. Oh, parang malapit na tayo. Kung sinong gustong mamatay kagad dyan, pwedeng magtanga-tangahan. Tay, dalawa lang kaming kasama mo. Sino ba pinariringgan mo? Teka, may naisip akong paraan para mabawasan ang sama ng loob niyo sa isa't isa. Paraan? Anong paraan naman yan? Pag natapos na natin ang problemang ito, magsuntukan kayong dalawa. Labasan lang ng sama ng loob. Kayo ba ng tatay mo nagsuntukan na? Ho? Hindi pa naman ho. Bakit gusto mo mangyari sa amin yon? Sinaulo ka talaga no? Hindi, sorry ho Tiyo. Bawat takbang namin nang maglakbay na ulit kami ay parang mabigat. Hindi naman sa natatakot ako, sadyang kakaiba lang talaga ang pakiramdam ng isang Manilenyo. Nahaharap ako sa mga nilalang na kahit kailan hindi ko pinangarap na makita o makaengkwentro. 20 minutos ang nakalipas. Nasa paanan na kami ng bundok nang magtago na naman kami. May dala-dala silang lampara na siyang nagsisilbi nilang liwanag. Kahit ilang metro ang distansya nila, kitang-kita nila na may itsura ang mga babae. Lalong-lalo na si Jomel na talaga namang malinaw ang mata pagdating sa mga dilag. Tiyo, huwag mong sabing aswang din yan Malamang sa malamang, aswang rin yan. Ay, sayang. Ang gaganda pa naman. Kung gusto mong laplapin, lapitan mo. Lalaplapin din ang bituka mo yan. Napailing na lamang si Jomel dahil sa lakas ng pambabara ni Tiyo. Pagkalagpas ng dalawang babae, ay saka kami lumabas. Buong akala namin ay nakadaan na ang dalawang babae pero nagkamali kami. Umakyat lang pala sila sa itaas ng puno. Tumalon sila sa likuran namin. Hinawakan kaming dalawa ni Jomel. Muntikan na nila kaming mahila pero nagulat kami nang tumalon si Tio Kulas palapit sa amin. Sabay niyang hinagupit ng latigo at tinamaan ng isang babae sa muka. Alam naming nasugatan agad ang babae dahil tumalamsik pa ang dugo sa amin. Hindi na kontento si Tio Kulas. Sinundan niya pa ng maraming hagupit ang isang babae. Mangisay-ngisay ang babaeng yun. Yung babae namang medyo payat, nagawa niyang makalapit kay Tio Kulas. Nakalmot niya si Tio sa braso. Pero agad din naman kaming rumisponde ni Jomel. Sabay naming tinaga ng itak ang babae. Pagkatapos ay si Tio Kulas naman ang naglatigo. Sabay niyang nilalatigo ang dalawa hanggang sa mapahiga na lang sa lapag. Sabihin niyo sa akin, may binihag ba kayong binata? Sa halip na sumagot ng maayos ay piniloso po lang sila ng isang babae. Binihag? Sa tingin mo rin kaya meron? Tumawa ang babae kahit na hirap na yung magsalita. Masyado ka palang maligalig Sige, sa impyerno ka na magligalig. Nasa aktong lalatiguhin na ulit ni Tio pero pinigilan ko siya. Sandali Tio, kailangan natin masiguro kung nasa taas nga si Kokoy. Kailangan natin siyang piliting magsalita. Binaba ni Tio Kulas ang latigo niyang nakaamba na sana sa ere. Miss, sabihan mo na lang kung may biyag ba ang kapwa mo. Sabihan mo na lang kung may biyag ba ang mga kapwa mo aswang na isang binata. Kapag sinabi mo, hahayaan ka na namin makatakas. Uy, ano makatakas? Patatakasin mo yan? Magtiwala ka lang. Sasagutin ko ang tanong mo sa isang kondisyon. Kondisyon? Ano naman yon? Halikan mo ang labi kong nagdurugo. Kapal naman ang mukha mo. Kadiri ka.
Kung ako si Jomel, baka pumayag pa ako. Pero ako si Vicente, no? Wala tayong mapapala sa dalawang yan. Tuluyan na natin yan. Sige, Tiyo. Hinataw na ng latigo ni Tiyo Kulas ang dalawang babae hanggang sa hindi na yung gumalaw. Hindi ko akalain na mga siraulo din pala mga aswang. Hindi lang siraulo, mga tuso rin sila. Kaya hindi kayo dapat pumapayag sa mga kondisyon nila. Tara, malapit na mag-alas 12. Tiyo, may isugat ka. May benda akong dala rito. Kinuha ni Jomel ang benda sa kanyang maliit na bag. May samaan pa sila ng loob ni Tiyo, kaya ako na muna ang naglagay ng benda sa kanya. Malayo ito sa bituka, huwag kayo mag-alala. Sa muli naming paglalakad ay napansin ko ang pananahimik ni Jomel. Inakbayan ko siya dahil sa pag-aalala ay naisipan ko ng alamin kung ano ang problema niya. Insan, ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Ayos lang naman ako pero Pero ano? natatay na ako kanina pa eh. Ano? Natatay ka na? Napatigil si Tiyo Kulas sa paglalakad at nilingon kami. Sige na, tumae ka na. Humanap ka lang ng magandang pwesto ha. Insan, pwede bang samahan mo ko? Oh, bakit sasama pa ako? Ano ako, tagahugas ng puwet mo? Baliw, bantayan mo lang ako, baka may aswang eh. Ay, oo na, sige na. Sinamahan ko si Jomel sa paghahanap ng magandang pwesto. Pumesto siya sa likuran ng puno. Pumitas siya ng dahon na kanyang ipapamunas. Pambihira. Abot dito ang amoy niya na. Amoy bad trip yan ah. Pwede ba? Manahimik ka na lang dyan. Nakikiamoy ka na lang eh. Halos 5 minuto ko siyang hinintay. Bumalik na rin kami kay Tiyo pagkatapos. Kaso, hindi namin siya naabutan. Wala si Tiyo Kulas sa pinanggalingan namin. Nagsimula na kaming kabahan ng mga sandaling yon. Pero maya-maya lang ay biglang lumitaw si Tiyo Kulas sa kabilang banda. Nag-aayos siya ng botones ng pantalon niya. Akala namin nawala ka na eh. Akala namin nawala ka na, Tiyo eh. Saan ka ba nanggaling? Ah, alam ko na. Tumae ka rin, no? Hindi no, umihi lang ako. Umihi pero amoy tae. Baka ikaw hindi ka na naman nagpunas. Huy, tama na nga yan. Para kayong mga bata. Pareho lang naman kayong amoy tae. Tara na, Tiyo. Magaan na ang pakiramdam na mag-ama nang bumalik na kami sa paglalakbay nang dahil sa kanilang pagtae. Tapos na ang hindi pagsiseryoso ng mga oras na yon. Dahil nang akyatin na namin ang bundok ng norte, unti-unti ko nang nararamdaman ang presensya ng mga aswang. Para bang bawat daanan namin ay may mga matang nanunood. Nagtatayuan na ang mga balahibo ko noon, Kabanong. Lalo na sa ideyang buwis-buhay ang gagawin namin pagpunta ron. 3 laban sa balwarte ng mga aswang. Kapag malapit na tayo, gawin niyo ang lahat para hindi makalika ng ingay ha. Hindi tayo papalag kapag lagpas 2 kalaban. Dapat mas marami tayo at saka tayo lalaban. Naintindihan niyo ba? Tumango kami ni Jomel. Binilisan namin ang paglalakad hanggang sa tuluyan na nga naming natanaw ang isang baryo. Huminga ako ng malalim noon sa pagbabakasakaling mawala ang kaba sa dibdib ko. Pero hindi, dahil mas lalo pa yung lumala. Buhay na buhay sila sa ganitong oras. Malabong makalapit tayo kaagad. Isa pa, hindi natin alam kung saan nila eksakto inilagay si Kokoy. Sige, maghiwa-hiwalay tayo. Mukhang hindi magandang ideya yan, Tiyo. Paano kung mahuli kami? Hindi namin sila kakayanin nang wala ka. Dapat kayanin nyo. Kasi kapag magkakasama tayo, mas madadalian silang dakpin tayong lahat. May punto si tatay, Insan. Ano, kaya mo ba? Ha? Wala naman akong magagawa. Alangan namang iwan kita. Paano? Dito ako sa kabilang banda. Kayo dyan sa kabila ha. Mag-ingat kayong dalawa. Napakamot na lang ako sa ulo pagkaalis ni Tiyo Kulas. Pareho na nga tayong walang alam sa pakikipaglaban. Tayo pa nagsama. Kaysa naman isa sa atin ang naglalakad na mag-isa.
Di ba mas malaking katangahan yon, insan? Ay nako, bahala na nga. Basta kung sino man ang mauna sa ating dalawa, sana sa langit ang bagsak. Wala mang karanasan sa pakikipagsagupaan sa mga aswang at aminadong pareho kaming lampa, nilakasan na lamang namin ang kalooban namin. Inisip ko na lang din na para yon kay Kokoy. Ilang metro ang distansya mula sa kinalalagyan namin. Natanaw namin ang ilang aswang na nagkakasiyahan sa isang bakuran. Kung titinan silang maigi, mukha talaga silang mga aswang. Pero sa unang tingin, mukha lang silang pangkaraniwang tao. Kailangan natin mahanap si Kokoy. Kapag nakita natin sila, balikan natin si tatay. Tama ang naisip mo. Kaya maglakad pa tayo patungo ron. Tara, dali! Sa kakalakad namin ng nakayuko, nasipat na namin ng tingin ang isang mas malawak na bakuran. Para siyang lugar kung saan nagtitipon ng mga aswang. Hindi na sana namin yung papansinin, pero may nakita kaming mga bihag na nakagapos sa mataas na bakod. Ayun si Kokoy! Buhay si Kokoy! Tara, balikan na natin si Tiyo Kulas. Aalis na sana kami nang makita naming kinakaladkad na si Tiyo Kulas doon. Nahuli siya ng mga aswang. Pinadapa siya sa lupa at tinalian ang magkabilang kamay. Gagi, si Tiyo! Wisit naman buhay to. Kakahiwalay lang natin sa kanya, siya pa yung nahuli. Kailangan natin makapag-isip kagad ng paraan. Kung hindi... Napatigil ako sa pagsasalita nang maramdaman na lang namin na may tao na pala sa likuran namin. Dahan-dahan kaming lumingon. Naramdaman na lang namin na may matigas na bagay ang pumalo sa ulo namin. Nawalan kami ng malay ni Jomel. Paggising namin, kasama na namin si Tiyo Kulas sa iisang kulungan na gawa sa makapal na kawayan. Kaya nga tayo naghiwalay para hindi tayo mahuling tatlo. Sumunod naman kayo. Sino ba unang nahuli? Pasensya na Tiyo, pero mukhang marami palang mga aswang ang narito. Marami ding naglilibot. Ano pa nga bang magagawa natin nandito na tayo. Anong plano? Hintay na lang natin kung kailan tayo kakainin. Napailing na lang kaming dalawa ni Jomel. Nagawa pa talaga magbiro ni Tiyo ng ganon. Bumuntong hininga na lang ako. Nung mga sandaling yon, aminado ko na talagang nawalan na rin ako ng pag-asa. Kumbaga, inasa ko na lang ang sitwasyon namin sa himala. Mga ilang sandali lang, bigla na lamang may mga dumating na aswang. Pinagkukuha nila kami at pwersahang itinali sa puno ng nyog. May dumating na matandang babae. Sobrang pamilyar sa akin ang mukha niya. Siya ang matandang nakita namin ni Jomel sa labas ng bakuran. Siya rin yung matandang hinala namin na pumatay sa tricycle driver. Maligayang pagdating dito, Boy Latigo. Naalala mo pa ba ang mukha ko? Paano ko maaalala kulubot na yung mukha mo? Sino ka ba? Ako si Hermina, ang kapatid ng aswang na pinatay mo noon. Wala akong pakialam. Hindi ko na matandaan Humalakhak ng malakas sa matanda na parabang nababaliw. Huminto naman yun at muling nagseryoso ng muka. Hindi mo maalala? Pues, ipapaalala ko sa iyo ngayong gabi. Ipaparanas ko sa iyo ang sakit na naranasan nila noon. Pagsabing yun ng matanda, ay nagbago ang kulay ng mga mata niya. Nangitim ang mukha niya at humaba ang dila. Halata sa galaw niya ang labis na galit para kay Tiyo. Sinakal ng matanda si Tiyo at saka galit na nagsalita. Ngayong gabi, ipaparamdam ko sa iyo ang naramdaman ko nang mawalan ako ng minamahal. Tumingin ang matanda kay Jomel at ngumiti ng malapad. Kita pa ang gilagid at ang naninilaw ng ngipin. Anak mo siya, hindi ba? O kaya kung siya munang pahirapan ko para mas masaya, sa mismong harapan mo pa. Huwag kang dawag tanda. Huwag kang mandamay ng walang kinalaman dito. Nang kinalaman? Iisa ka rin palang sira ulo Anong walang kinalaman? Sinama mo ang anak mo, kaya kasama na siya sa kalbaryong haharapin mo. Sumenya sa matanda sa mga nasa gilid. Kasunod nun ay ang pagtambol ng mga lalaki. Para silang nasa piyesta.
Sabay-sabay na tumambol at ang iba naman ay nagsisigawan at nagsasayawan. Ang presensya ng tatlo ay parang isang malaking biyaya sa kanila. Dahil batid ng mga aswang na naroon ay pagkain ng kahahantungan namin. Bagay na mas lalong nakakapagpakaba ng aking kalooban. Tiyo, anong nangyayari? Mukhang tayo ang ihahanda nila sa ritual na gagawin nila. Dito na ba talaga tayo magtatapos? Biglang tumigil ang ingay at tambulan. May 2 aswang ang pwersahang kumuha kay Jomel. Nang subukan pang pumalag ni Jomel ay nasapak pa siya sa muka. Inilagay si Jomel sa mahabang lamesa at tinalian. Akala ko ay doon na matatapos ang pagkulo ng matanda. Pero meron pa itong naisip. Bagay na mas lalong nagdulot ng takot kay Tiyo Kulas. Alam ko na. Naalala ko. Anak mo rin pala yung isa naming bihag. Ilabas niyo ang isang yon. Nagmamadali ang 2 lalaki paalis. Nabahala naman si Tiyo Kulas. Kapag ako nakatakas dito, bibigwasan talaga kita. Nang makuha na si Kokoy, inilagay din siya sa mahabang lamesa. Tabi sila ni Jomel. Tatay, tulong! Anong gagawin nila sa amin? Tatay! Maiyak-iyak si Tiyo dahil hindi niya alam ang gagawin niya. Pareho pa kaming nakatali. Nang nasa aktong pupugutan na nila ng ulo si Jomel at Kokoy, bigla na lang nagkagulo ang mga aswang. Yung pala, dumating sila ka Bentong kasamang iba pang mga manunugis. Nagkandalabo-labo na. Ang matandang si Hermina naman ay gumapang paakyat sa punong nyug. Tama pala ang dating namin. Isa-isa nila kaming tinanggalan ng tali. Kinuha na rin ni Tiyo ang latigo niya na nakasabit lang sa kawayan. Nagsimula ang kaguluhan. Lahat ng manunugis ay latigo ang gamit. Dahilan para mataranta ang mga aswang. Sa mga nakalipas na sandali, unti-unti na ring natatalo ang mga aswang. Ang matanda na lang ang halos natira. Mga ilang sandali pa, hindi nakatiis ang matanda. Bumaba na rin siya sa puno ng nyug. Sa halip na tumakas, talagang haharapin niya ang mga manunugis. Hindi siya nakakaramdam ng takot. Hayaan niyo akong kalabanin ng matandang ito. Tumango lang si Bentong at ang iba pa nilang mga kasama. Hinarap ni Tiyo Kulas sa matandang si Hermina. Matapang din naman ang matanda. Kahit na alam niyang alanganin siya, pumalag pa talaga. Umatake ang matanda kay Tiyo Kulas, pero masyadong mabagal ang matanda kumpara sa mga mas batang aswang. Kaya naman walang kahirap-hirap para kay Tiyo Kulas na ilagan yon. Nang makakuha ng tamang pagkakataon, si Tiyo Kulas naman ang lumusob. Paghagupit pa lang ni Tiyo Kulas, talaga namang lumatay sa katawan ng matanda. Mangisay-ngisay siya, pero sadyang tuso ang matanda. Meron siyang pinukol na maliit na parang pako kay Tiyo Kulas. Tumarak ang pako na yon sa bandang balikat ni Tiyo. Nag-alala na kaming lahat pero sumenyos lang siya na huwag kaming makikialam. Nagulat ang matanda nang lumusob pa rin si Tiyo Kulas kahit nahihilo na. Paghagupit uli ni Tiyo ng latigo, doon na bumagsak ang matanda. Sa kanya sinundan ng maraming latay. Nakalaunan ay ikinamatay na rin ng matanda. Bumagsak si Tiyo sa lapag pagkatapos ng laban. Mabilis din naman namin siyang pinuntahan. Hindi nahirapan si Tiyo sa pakikipaglaban. Sabi nga ni Bentong, mas sisiw lang yung kumpara sa dati. Pero ang nagpahirap lang sa aming lahat ay ang laso na meron ng pako. Sa mismong lugar na yon, sinubukan nilang gamutin si Tiyo Kulas. Kabadong-kabado kami dahil nangingitim na ang labi ni Tiyo. Iyak na rin ng iyak ang magkapatid. Bumabagal na ang tibok ng puso niya. Akin ang mga panggamat dyan. Diyos ko, sabi ko naman sa iyo, Kulas, ako dapat ang nauna eh. Pambihira ka naman ah. Pakiusap, gawin niyo po lahat. Tay, lumabang ka. Wala na kaming siraulong tatay kapag nawala ka. Sige ka. Magtiwala lamang tayo sa Diyos. Makakaligtas si Tiyo. Lahat ng alam ni Bentong sa panggagamot ay ginawa na niya. Halos 20 minutos rin kaming naghintay. Buong akala talaga namin ay madededo na si Tiyo.
Pero nabigla na lang kami nang magkaroon na ulit siya ng malay. Mabilis ang paghinga niya, hingal na hingal at pawis na pawis. Napawi naman ang luha naming lahat. Sa sobrang tuwa ay napayakap na lang kami kay Tio Kulas. Nakaligtas si Tio Kulas sa lason. Mabuti na lang ay may kaalaman si Kab Bentong sa mga lason. Mula nang matalo ang mga aswang, nagbalik si Tio Kulas bilang boy latigo. Muling nabuhay ang kanilang samahan. Nabura naman ang mga aswang sa probinsya nila. Sobrang saya namin noon dahil parang nabuo ang pagkatao ni Tio Kulas. At dahil doon, naging positibo na rin siya sa buhay. Wala man akong gaanong ginawa sa labanan, pero natutunan ko ang isang bagay. Yun ay ang labis na pagmamahal ng isang ama sa kanyang mga anak. Nakabalik na rin ako sa Maynila Kabanong pagkatapos ng mga nangyari. Nakagawa rin ako ng promotional video. Higit pa sa pagkatanggap sa trabaho, mas masaya ako sa kapayapaan na nakamit nila Tio sa kanilang baryo. Wakas.